sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel,
Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan po mga kapwa ko Pilipino. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng ating patrona, ang mahal na Birheng Maria, Immaculada Concepcion. Ang ibig sabihin po ng Immaculada Concepcion, ang ating mahal na Birheng Maria. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa araw na ito, isang dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion. Alam po natin na kapangkaraniwan yan ay December 8, kahapon. Ngunit dahil ito ay tumapat sa linggo, ikalawang linggo ng Adbyento, ay mas nangibabaw po yung panglinggo. Kaya nga po inilipat po ng simbahan na ating ipagdiwang ang Immaculada Concepcion sa araw na ito, December 9. At ito po ay isang dakilang araw, isang malaking kapistahan para sa ating mga Katoliko, no? Marami po tayong mga parokya, simbahan, katedral na nakatalaga, no, sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. Ang ating pong katedral dito mismo sa Manila, Immaculate Conception. Diyan po sa Cubao, Immaculate Conception. So malapit po sa ating pusong mga Kristiyano Katoliko ang mga kapistahan ng mahal na Birhen. Ganun pa man po, ay ang ating mga kapatid po sa ibang sekta na hindi Katoliko, ay nako, ito rin ang araw na puputaktihin tayo at sasabihin nila, bakit kayong mga Katoliko, sobra-sobra kayo sa kay Maria, no? Ang sabi nila, kayo kasi mga Katoliko, ina-adore ninyo si Mother Mary. Tayo po mga Katoliko, alam na po natin ang sagot diyan na hindi naman po natin sinasamba ang mahal na Birheng Maria. Yes, meron po tayong debosyon, malapit sa ating puso si Maria, ngunit hindi adore. Kaya sila naman ang ating sasabihin, kayo namang mga hindi Katoliko, ini-ignore ninyo ang mahal na Birheng Maria. Alin po ba ang tama? Adore o ignore? Sabi nga po ni Archbishop Sok, hindi po tama ang pareho. It's wrong to adore, but it's also wrong to ignore. Dahil ang mahal na Birheng Maria ay isang ina, no? At doon po ang root ika nga ng ating kapistahan, ang kanyang pagiging ina ng anak ng Diyos, the Mother of God. At yun po ang kahalagahan at kahulugan ng Immaculada Concepcion. Himayin po natin kung papaano po nangyayari yan. At dito po ay makikita natin ang dogma o ang katuruan ng Immaculada Concepcion ay tungkol sa paglilihi hindi ni Jesus, kung hindi ang paglilihi sa ating mahal na Birheng Maria doon pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina na si Ana, na nung siya pa lamang ay pinaglilihi, siya ay iniligtas na mula sa anumang bahid ng kasalanang mana. Alam po natin yun sa katekismo na ang lahat po ng nilalang, lahat ng tao, nang tayo po ay pinanganak, hindi pa tayo nabibinyagan, ay meron po tayong bahid o daladalang original sin, kasalanang mana, dahil sa pagkakamali, pagkakasala ng ating mga sinaunang magulang ni sila Eva at Adan. At dahil po doon, ang ating flesh, ang ating pagkatao ay may bahid na ng kasalanan. At dahil sa Immaculada Concepcion, ang ating mahal na Birheng Maria ay exempted na. In advance, siya po ay nailigtas na at hindi nalapatan ng anumang bahid ng pagkakasala. So, ni minsan, walang naging kapangyarihan si Satanas o ang demonyo sa ating mahal na Birheng Maria. Ni minsan,
hindi siya nalapatan ng anumang pagkakasala. So yun po ang katuruan ng Immaculada Concepcion, na sa kanyang pinaglilihi pa lamang ay wala na siyang original sin. At mahalaga po yun, hindi para sa kanyang sarili, ngunit isang paghahanda para pag pinaglihi naman niya ang ating Panginoong Kristo, ang berbong nagkatawang tao, ang anak ng Diyos, ay hindi po pwedeng siya ay mabahiran din ng anumang pagkakasala. Kaya doon pa lamang sa sinapupunan ng ating mahal na Birheng Maria ay kailangan malinis na. Kaya parang vaccination, sabi nga nila, no? Vaccination para hindi na siya ma-immune, para siya ma-immune sa anumang pagkakasala. So, mahalaga po yun dahil alam natin na ang lahat ng nasa ating Panginoong Kristo ay nanggaling sa ating mahal na Birheng Maria, no? Ang sinatawag nating katawan at dugo ni Kristo, saan po ba nanggaling yun? Di po ba sa sinapupunan pa lang ng ating mahal na Birheng Maria? Kaya the body and blood of Christ, yun po ay may bahid na ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya kailangan the Blessed Virgin Mary pa lamang ay malinis na. Okay po? Sana po'y maunawaan po natin ang doktrinang iyan. Ngunit dito rin po ay makikita natin na may panahon po kaya na masasabi natin ay hindi natin kailangan ang isang ina, no? Ay hindi po. Pwede naman dumating ang Panginoon siguro dala ng isang flying saucer, pero kung dumating siya dito sa flying saucer, alien siya, hindi siya tao. Kaya nga kung gusto niyang maging ganap na taong kagaya natin, ay kailangan niya ng isang ina. So, sa lahat at buong buhay natin, kailangan po natin ang nanay. Kahit matanda na po tayo, ang Panginoong Diyos nga po, nangailangan din ng nanay sa katauhan ng ating mahal na Birheng Maria. At kung gano'n na lamang ang pagmamahal, no? Favorite ng Panginoon ng ating mahal na Birheng Maria, sana ganun din po tayo sa ating pagmamahal sa mahal na Birheng Maria. And finally po sa ating ebanghelyo, ang pagdalaw ng Anghel Gabriel sa ating mahal na Birheng Maria ay hindi lamang siguro po yun puno ng tuwa para sa ating mahal na Birheng Maria, pero para sa anghel din po kay Gabriel, no? Ang nilalapitan niya ay magiging ina ng Diyos, ang reyna ng langit, ang reyna ng mga anghel. And so, para kay Angel Gabriel, isang malaking karangalan para sa kanya ang lumapit sa ating mahal na Birheng Maria. Sa pagkakataon na yon, no, ay talagang mas nangibabaw ang isang nilalang na tao sa katauhan ng mahal na Birheng Maria kaysa sa mga anghel, no? Kaya nga po, ang mahal na Birheng Maria ay isang modelo nating mga sangkatauhan. Ang isang modelo ng isang tao na walang kasalanan, malinis, isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nawa po ang ating pagdiriwang ng Immaculada Concepcion ay maglapit po sa atin sa ating mahal na Birheng Maria, at sa pamamagitan niya, mas maging malapit tayo sa kanang anak na si Jesus. Para po sa inyong lahat, mula sa TV Maria, kami po ay bumabati ng isang dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion. Amen.